Isang malinis na accident lang, Ramon, at lahat ng yaman ay mapupunta sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Maria Teresa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan, na para bang ang mainit na dugo niya ay biglang naging yelo. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na nagbabadyang kumawala. Ilang minuto lang ang nakalipas, siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Maingat niyang tinutupi ang paboritong barong Tagalog ni Ramon, ang asawa niya. Inilagay niya ito sa ibabaw ng iba pa nilang mga damit sa loob ng maleta. 3 taon. 3 taon na silang kasal bukas, at para ipagdiwang yon, aakyat sila sa Baguio, ang lugar kung saan sila unang nagkita. Napangiti si Teresa habang hinahaplos ang malambot na tela ng barong. Naalala niya ang kislap sa mga mata ni Ramon nang sabihin nito kanina. "I can't wait to be there with you, mahal. Just the two of us." Ngunit ngayon, ang matatamis na alaalang iyon ay biglang naging lason. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo sa labas ng kanilang library, nakatago sa likod ng isang malaking haligi. Ang boses na narinig niya, kilalang kilala niya. Iyon ang boses ni Claudine, ang matalik niyang kaibigan, ang itinuturing niyang kapatid. At ang kausap nito ay si Ramon, ang kanyang asawa. "Sigurado ka ba rito, Claudine?" tanong ni Ramon. At sa boses nito ay wala man lang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging kasabikan lamang. "Walang magiging problema? Walang magiging sabit?" "Ako ang bahala," sagot ni Claudine. May halong panunuyang tawa. "Ang kailangan mo lang gawin ay siguraduhing nasa kotse siya bukas, na siya lang mag-isa. Pagdating niyo sa Cannon Road, sa may pinakamatirik na bangin, ako na ang gagawa ng paraan para magmukhang aksidente ang lahat." Hindi na makahinga si Teresa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito totoo. Paulit-ulit na bulong ng isip niya. Panaginip lang to. Isang masamang panaginip. Pero ang bawat salita ay malinaw. Ang bawat tawa ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang pinakamamahal na asawa ay nagpaplano ng kanyang kamatayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang kinukuha ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang record button. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katibayan ng karumaldumal na katotohanan ito. "Paano ang mga pulis?" tanong ulit ni Ramon. "Don't worry about them. Sa oras na mabalitaan ng aksidente, sisiguraduhin kong ang lahat ng simpatya ay mapupunta sa iyo. Ang kawawang biyudo na nawalan ng asawa. At si Teresa, siya ang lalabas na kontrabida. Sasabihin nating nag-away kayo, na naglayas siya dala ang mahaling sasakyan. Isang trahedya na siya mismo ang may gawa." Napapikit si Teresa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, mainit at puno ng sakit. Ang 3 taon nilang pagsasama, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangako. Lahat ba iyon ay isang malaking kasinungalingan? Bigla, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng library. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Mabilis siyang umurong paatras, lalo pang nagtago sa dilim ng pasilyo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone, itinatago ito sa likod niya. Si Ramon. Lumabas ito ng library, may ngiti sa mga labi. Ang gwapo nitong mukha na minsan ay nagpapatibok ng kanyang puso ng mabilis, ngayon ay nagdudulot ng matinding kilabot. Naglakad ito palapit sa direksyon niya. Bawat hakbang nito ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Teresa ang gagawin. Tatakbo ba siya? Sisigaw. Pero nagyelo ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. "Mahal?" Napatigil si Ramon nang makita siya. Bahagyang kumunot ang noo nito, ngunit agad ding napalitan ng isang malambing na ngiti. "Nandyan ka lang pala."
Kanina pa kita hinahanap. Pinilit ni Teresa na ngumiti. Isang ngiting pagod at pilit. Oo. Tinitingnan ko lang kung nakalock na ang mga pinto. Lumapit si Ramon at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang mga kamay na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang bakal na malamig. Hayaan mo na yan sa mga katulong. Halika na. Matulog na tayo. Kailangan nating mag-ipon ng lakas para sa biyahe natin bukas. Ang salitang bukas ay parang kidlat na tumama sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Ramon. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi, ng pagmamahal na totoo. Pero wala. Ang nakita lang niya ay ang sarili niyang refleksyon sa mga matang walang emosyon. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Ramon. Tila napansin ang kanyang pananahimik. Tumango si Teresa, dahan-dahan. Oo, okay lang. Na-excite lang ako para bukas. Ngumiti si Ramon. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. At dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Noon, ang mga halik ni Ramon ay lasang langit. Ngayon, lasang kamatayan. Pinilit ni Teresa na huwag manlaban. Pinilit niyang damhin ang halik na yon, itatak sa kanyang isipan na ito na ang huli. Ang huling halik mula sa lalaking minahal niya ng buong buhay niya at sa lalaki ring papatay sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap siya ni Ramon ng mahigpit. I love you, Maria Teresa. Bulong nito sa kanyang tainga. Hindi sumagot si Teresa. Hinayaan lang niya ang sarili na manatili sa yakap ng isang berdugo, habang ang cellphone sa likod niya ay patuloy na nagre-record ng bawat tibok ng kanyang nawasak na puso. Nang iwan siya ni Ramon sa pasilyo para maunang umakyat sa kanilang silid, napasandal si Teresa sa pader. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa screen ng kanyang cellphone. Recording, 0532. Pinatay niya ang recording at mabilis na itinago ang cellphone. Nanginginig siyang huminga ng malalim. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Bukas, sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Doon niya ako papatayin. Humakbang si Teresa paakyat ng engrandeng hagdanan. Bawat baitang ay parang isang pagsubok. Ang malambot na carpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi magawang pawiin ang bigat ng kanyang bawat yapak. Kailangan kong maging normal. Kailangan kong umarte na parang walang nangyari. Iyon ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang isipan. Ang buhay niya ay nakasalalay sa pag-arte niya sa mga susunod na oras. Bumalik siya sa kanilang kwarto. Naroon si Ramon. Nagbibihis na ng pantulog. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na gusto niyang sampalin. Ayan ka na pala. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Sabi nito sa malambing na boses na dati ay musika sa kanyang pandinig. Nag-ayos lang ako ng ilang gamit sa baba. Pagsisinungaling niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Halika na, matulog na tayo. Mahaba ang biyahe natin bukas, sabi ni Ramon, at umupo ito sa gilid ng kanilang malawak na kama. Pero bago pa man makalapit si Teresa, tumunog ang intercom. Si Claudine. Teresa? Ramon? Kakain na tayo ng dinner. Bumaba na kayo. Masiglang sabi nito mula sa kabilang linya. Naramdaman ni Teresa na parang umikot ang kanyang sikmura. Ang makasalo sa hapagkainan ang 2 taong nagpaplanong pumatay sa kanya. Parang isa itong eksena mula sa isang horror movie. Sige Claudine, susunod na kami, sagot ni Ramon. Huminga ng malalim si Teresa. Huwag kang bibigay, Teresa. Huwag kang bibigay. Ang hapunan ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Teresa. Bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang ingay ng bakal na pumupukaw sa kanyang nerbiyos. Bawat subo ng pagkain ay parang buhangin na mahirap lunukin. Teresa, bakit parang ang tamlay mo? Tanong ni Claudine. Ang mukha nito ay puno ng huwad na pag-aalala.
Hindi ka ba excited para sa Baguio? Pinilit ni Teresa ng ngumiti. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro napagod lang ako sa pag-empake. Gusto mo ba ng gamot? Alok ni Ramon. Hinahawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Napapitlag si Teresa sa pagdampi ng balat nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi, okay lang ako. Tubig lang, sapat na. Nakita niya ang panandaliang pagtitinginan ni Ramon at Claudine. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, malapit na. Ang pandidiri, iyon ang naramdaman niya. Pandidiri sa kanilang dalawa at sa sarili niya dahil kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Nang matapos ang hapunan, mabilis siyang nagpaalam. Medyo sasama na talaga ang pakiramdam ko. Aakyat na muna ako para magpahinga. Sige, mahal. Magpahinga ka na. Aakyat na rin ako agad, sabi ni Ramon. Get well soon, bestie, sabi naman ni Claudine. May ngiting demonyo sa likod ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa kwarto, hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang cellphone, ikinonekta ito sa kanyang laptop at mabilis na kinopya ang audio file. Inilipat niya ito sa isang maliit na USB, isang luma na halos hindi na niya ginagamit. Saan niya ito itatago? Nagpalinga-linga siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng kanyang vanity table. Iyon ang kauna-unahang regalo sa kanya ni Ramon. Isang simpleng music box na gawa sa kahoy. May pait siyang napangiti. Ang kahon na dati naglalaman ng matatamis na alaala ay magiging taguan na ngayon ng katibayan ng isang karumal-dumal na kataksilan. Isinuksok niya ang USB sa ilalim ng pulang sapin sa loob ng kahon at isinara ito. Nakahinga siya ng maluwag. May ebidensya na siya. Ilang sandali pa, pumasok na si Ramon. Dumiretso ito sa banyo para maghilamos. Si Teresa naman ay humiga na sa kama, nagtalukbong ng kumot at nagkunwaring tulog. Narinig niya ang pagpatay ng ilaw. Naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama nang humiga si Ramon sa tabi niya. Naramdaman niya ang braso nito na pumulupot sa kanyang baywang at ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Bawat himay-imay ng kanyang laman ay gustong sumigaw at lumayo. Pero nanatili siyang hindi gumagalaw. Paano? Paano natutulog ng mahimbing ang isang demonyo sa tabi mo? Ilang oras siyang dilat sa dilim, pinakikinggan ang bawat paghinga ni Ramon. Isang paghinga na malalim at payapa, na para bang wala itong anumang pinoproblema sa mundo. Isang halimaw na may mukha ng anghel ang katabi niya. Napapikit si Teresa at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tahimik na bumabagsak sa unan. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa lahat ng natitirang pagmamahal niya para sa lalaking ito. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagkunwari siyang masigla na para bang ang masamang pakiramdam niya kagabi ay tuluyan nang nawala. Good morning, mahal! Bati ni Ramon. Hinalikan siya sa noo. Ready for our trip? Ready na ready. Sagot ni Teresa. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Habang naghahanda sila, muli niyang sinuri ang mga bagahe. Ang lahat ng gamit ay nakahanda na sa tabi ng pinto. Ang magarang SUV na regalo sa kanya ni Ramon nung nakaraang kaarawan niya ay nakapark na sa labas, malinis at makintab. Ang sasakyang yon, ang magiging kabaong niya. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa isiping iyon. Nang handa na silang umalis at kasalukuyan ng ibinababa ng mga katulong ang kanilang mga gamit, biglang nagsalita si Ramon. Ay, oo nga pala, mahal, sabi nito na parang may biglang naalala. Para masigurado ang safety mo, nag-hire ako ng private driver para sa atin. Para hindi na ako mapagod sa biyahe at maasikaso kita. Natigilan si Teresa. Hindi ito kasama sa usapan na narinig niya. Isang driver? Para saan? Driver? Tanong niya. Hindi maitago ang gulat sa kanyang boses. Pero kaya mo namang mag-drive, Ramon.
at gusto kong kasama ka lang. I know, mahal. Pero precaution lang. Mas maganda ng sigurado. Nandyan na siya sa labas. Naghihintay. Ngumiti si Ramon. Huwag kang mag-alala. Kilala ko siya. Mapagkakatiwalaan. Ang salitang mapagkakatiwalaan ay parang isang insulto. May nagbago sa plano. At ang pagbabagong yon ang lalong nagpakaba sa kanya. Mas lalo siyang napunta sa sitwasyong wala siyang kontrol. Halika na, sabi ni Ramon. Inakbayan siya. Habang naglalakad sila palabas, nakita ni Teresa ang driver. Isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, nakatayo sa tabi ng SUV. Nakasuot ito ng uniforme at sombrero. Tumangulang ito sa kanila. Binuksan ni Ramon ang pinto ng passenger seat para sa kanya. Sakay na, mahal. Bago pa man siya makasakay, biglang kumalam ang kanyang tiyan. Pero hindi ito dahil sa kaba. Ito ay isang tunay na sakit. Doon pumasok sa isip niya ang isang desperadong ideya. Isang plano na mapanganib, pero ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Sandali, sabi niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Teka, parang nasusuka ako. Bigla, at sinadya niyang lakasan, tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na halamanan sa gilid ng driveway at nagkunwaring sumusuka ng malakas. Inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura, isang marahas na reaksyon na pinalalapan ng tensyon na kanyang nararamdaman. Teresa, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ramon. Lumapit ito sa kanya. Hindi ko alam. Ang sakit ng tiyan ko, sabi niya sa pagitan ng mga pag-ubo. Tinitiyak na mukha siyang kahabag-habag. Siguro sa nakain ko kagabi. Lumapit din si Claudine na kanina pa pala nanonood mula sa pinto. Ano yan? Food poisoning? Hindi ako pwedeng magbiyahe ng ganito, Ramon. Sabi ni Teresa, umiiyak na ngayon. Totoong luha na dala ng takot at sakit. Ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Nakita niya ang pagkasipayo sa mukha ni Ramon. Isang mabilis na sulyap ng inis ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan muli ng pag-aalala. Paano na to? Bulong ni Claudine kay Ramon. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Nag-isip si Ramon ng malalim. Sige, ganito na lang. Magpahinga ka muna rito, mahal. Mauuna na ako sa Baguio para ihanda ang lahat. Magpapareserve na ako sa hotel. Aayusin ko ang lahat para pagdating mo. Perfect na. Kapag okay ka na, ipapasundo na lang kita o ako mismo ang babalik para sunduin ka. Ang puso ni Teresa ay kumabog ng mabilis. Ito na ang pagkakataon niya. Sige, ganun na lang, sabi niya sa mahinang boses. Mag-ingat ka sa biyahe. Ikaw ang mag-ingat dito. Magpahinga ka. Tatawagan kita mamaya, sabi ni Ramon at hinalikan siya sa noo. Tinulungan siya ni Ramon na makabalik sa loob ng bahay. Pinanood ni Teresa mula sa bintana abang si Ramon at ang driver ay sumakay sa SUV. Ang sasakyang dapat ay para sa kanya. Habang papalayo ang sasakyan sa malawak na gate ng kanilang mansyon, naramdaman ni Teresa ang isang panandaliang ginhawa. Nakaligtas siya. Sa ngayon, humiga siya sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras, sinubukan niyang tawagan si Ramon para kunwari ay mangangamusta siya. Pero hindi ito sumasagot. Nag-aalala. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Wala pa rin. Makalipas ang isa pang oras, isang tawag ang pumasok sa landline ng mansyon. Isang katulong ang sumagot nito. Nakita ni Teresa ang pamumutla sa mukha ng katulong habang nakikipag-usap ito. Sino yan? Tanong ni Teresa. Ibinaling ng katulong ang telepono sa kanya. Nanginginig ang kamay. Ma'am, pulis po. Para po sa inyo. Kinakabahang kinuha ni Teresa ang telepono. Hello? Ito po ba si Ginang Maria Teresa de la Peña? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang pulis.
Ginang de la Peña, tumatawag po kami mula sa Baguio City Police. May kinalaman po ito sa isang sasakyan na nakarehistro sa pangalan ng asawa ninyo, si Mr. Ramon de la Peña. Ano pong nangyari? Tanong ni Teresa. Ang kanyang puso ay nagsimula nang dumagundong. Nagkaroon po ng isang malubhang aksidente sa Cannon Road. Ang sasakyan po nahulog sa bangin. Nanigas si Teresa. Ang plano, nagpatuloy ito. Ang asawa ko? Kumusta siya? Tanong niya, kahit alam na niya ang isasagot. Muling nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Ginang de la Peña, ikinalulungkot naming ibalita. Huminga ng malalim ang pulis. Patay na po ang natagpuan sa sasakyan. Ang mga salita ng pulis ay parang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Teresa. Patay na po ang natagpuan sa sasakyan. Nabitawan niya ang telepono. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa marmol na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig, tulala. Hindi si Ramon. Kahit gaano kalaki ang galit at sakit na idinulot nito sa kanya, hindi niya kailanman inisip. Hindi niya kailanman ginustong mamatay ito. Ma'am, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ng katulong. Lumapit ito sa kanya. Pero hindi makasagot si Teresa. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang plano ay para sa kanya. Paanong si Ramon ang napahamak? Nagkamali ba sila? O may iba pang nangyari? Ang gulat ay dahan-dahang napalitan ng takot. Isang mas malalim na takot. Kung si Ramon ang nasa sasakyan, sino ang driver na kasama nito? At nasaan si Claudine sa lahat ng ito? Dumating ang mga pulis sa mansyon makalipas ang isang oras. Pinamumunuan sila ng isang Detective Reyes, isang lalaking nasa edad 40 na may seryosong muka at matalas na mga mata. Ginang de la Peña, ako po si Detective Reyes. Ako po ang in-charge sa kasong ito. Pagpapakilala nito. Ang asawa ko. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Teresa. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Nakuha po namin ang kanyang wallet at mga identification card sa biktima. Ang sasakyan ay nakapangalan din sa kanya. Pero para sa formal na pagkilala, kailangan pa rin po namin ng isang miyembro ng pamilya. Pupunta po ako. Mabilis niyang sagot. Bago po yon, Ginang de la Peña. May ilang katanungan lang po kami. Ayon po sa initial na investigasyon, mukhang sinadya ang aksidente. May indikasyon ng foul play. May alam po ba kayong maaaring may galit o kaaway ang inyong asawa? Napatingin si Teresa sa paligid. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa isang sulok. Naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Wala po akong alam. Pagsisinungaling niya. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang katotohanan. Wala pa siyang tiwala sa kung sino ang kakampihan ng mga pulis. Sige po, kung may maaalala po kayo, huwag po kayong mag-atubiling tawagan ako. Iniabot ni Detective Reyes ang isang calling card sa kanya. Kinagabihan, hindi na nakasama si Teresa sa pag-akyat sa Baguio. Si Don Ricardo de la Peña, ang ama ni Ramon, ang nagboluntaryong pumunta para kilalanin ang bangkay. Isang taong makapangyarihan at bihirang makita ni Teresa. Kinabukasan, habang hinihintay ni Teresa ang balita, dumating si Claudine. Ang kanyang muka ay namumugto sa pag-iyak. Agad siyang yumakap kay Teresa ng mahigpit. Teresa! Nabalitaan ko ang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Naramdaman ni Teresa ang pagtaas ng kanyang balahibo sa yakap ng ahas na ito. Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Claudine! Ang sama-sama ng loob ko, Teresa. Bakit si Ramon pa? Paano na to? Humagulgol si Claudine sa kanyang balikat. Isang napakagaling na aktres. Kung hindi lang niya narinig ang usapan nila, baka naniwala pa siya. Hindi ko rin alam, Claudine. Hindi ko alam. Sagot niya, dahan-dahang kumakala sa yakap. Nang araw na yon, bumalik si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay mabigat at walang emosyon.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi si Ramon ang nasa sasakyan. Anunsyo nito sa kanilang lahat. Natigilan sina Teresa at Claudine. Ano po? Sabay nilang tanong. Ang bangkay ay hindi si Ramon. Oo, dala niya ang mga gamit ni Ramon. Pero ibang tao iyon. Hindi ko kilala. Matigas na sabi ni Don Ricardo. Tumingin ito ng diretso kay Teresa. Nasaan ang anak ko, Maria Teresa? Ang tanong ay parang isang akusasyon. Bago pa man makasagot si Teresa, sumingit si Claudine. Sandali po, Don Ricardo. Si Teresa po ang huling kasama ni Ramon. At bigla siyang nagkasakit kaninang umaga bago sila umalis. Hindi ba't kahina-hinala iyon? Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Teresa, bumaling kay Claudine. Ang sinasabi ko lang, baka may alam ka dito, Teresa. Sagot ni Claudine, ang mga mata nitong kanina'y puno ng luha, ay ngayoy puno ng mali siya. Baka ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Doon nagsimula ang bangungot. Ang balita ay mabilis na kumalat. Isang aksidente na naging isang misteryo. Isang nawawalang tagapagmana. At isang asawang biglang naging pangunahing suspect. Ang mga pulis ay bumalik para muling tanungin si Teresa. Sa pagkakataong ito, mas matalim na ang kanilang mga tanong. Saan po nagpunta si Ginoong de la Peña? Nag-away po ba kayo bago siya umalis? Totoo po bang nagkasakit kayo? O dahilan nyo lang yon para hindi sumama? Paulit-ulit, nakakapagod, nakakatakot. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng kinabukasan. Lumabas si Claudine sa isang sikat na morning show. Umiiyak, nagmamakaawa. Hindi ko po alam kung anong kayang gawin ni Teresa. Sabi ni Claudine sa TV, pinupunasan ng kanyang mga pekeng luha. Ang alam ko lang po, madalas silang mag-away ni Ramon dahil sa pera. Palagi pong sinasabi ni Ramon na natatakot siya sa maaring gawin ni Teresa. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan na pinanood ng buong bansa. Pagkatapos ng interview na yon, ang mundo ni Teresa ay gumuho. Ang dating simpatiya ay napalitan ng pagkutya. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang buhay ay sinira. Siya na ang biktima. Siya pa ngayon ang kontrabida. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay naging isang kulungan. Si Don Ricardo ay hindi na siya kinakausap. Ang mga katulong ay umiiwas sa kanya. At si Ramon ay naglaho na parang bula. Iniwan siyang harapin ang lahat ng gulo na siya mismo ang gumawa. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pinapalibutan na siya ng mga kaaway. Wala siyang kakampi. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Habang nakatingin siya sa kawalan, naramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng ulan sa labas. Bawat patak ay tila isang luhang nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Nawala na ang lahat sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, pumasok ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, si Manang Fe. May dala itong isang baso ng gatas. Ma'am, inumin niyo po ito para makatulog kayo, sabi nito sa mahinang boses. Walang ganang tinanggap ni Teresa ang gatas. Ngunit bago umalis si Manang Fe, may inilagay itong isang maliit at nakatuping papel sa kanyang kamay. May nagpapabigay po, bulong nito, at mabilis na umalis. Nagtatakang binuksan ni Teresa ang papel. Pumunta ka sa Quiapo Church bukas ng hapon. Magsuot ka ng pulang belo. May sasabihin ako sa'yo. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ni Teresa ay hindi nagdulot ng anumang pag-asa. Sa halip, ito'y parang isang spotlight na lalong nagpatingkad sa madilim niyang sitwasyon. Ang Quiapo Church. Isang lugar na puno ng tao. Isang lugar kung saan madali siyang makakapagtago o madaling mapapahamak.
Sino ang nagpadala ng sulat? Isang kaibigan o isang kaaway? Isa ba itong patibong? Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. May malalalim na eye bags at puno ng takot ang mga mata. Ito na ba ang kahihinatnan ng kanyang pag-ibig? Isang buhay na parang isang pugante sa sarili niyang tahanan? Hindi. Hindi siya papayag. Wala nang mas masahol pa sa nangyayari ngayon. Kung patibong man ito, haharapin niya. Kung ito naman ang tanging pag-asa niya, kailangan niyang subukan. Naghahanap siya sa kanyang aparador. Nakakita siya ng isang simpleng bestida at isang lumang pulang alampay na maaari niyang gamiting belo. Nagsuot din siya ng malaking sunglasses at isang face mask. Kailangan niyang mag-ingat. Ang kanyang mukha ay nasa lahat na ng balita. Nagdahilan siyang pupunta sa botika para bumili ng gamot. Hindi na siya pinigilan ng mga gwardiya sa gate. Ngunit alam niyang bawat kilos niya ay inoobserbahan. Imbes na sa botika, pumara siya ng taxi at nagpahatid sa Quiapo. Ang ingay at siksikan sa labas ng simbahan ay bahagyang nagpagaan sa kanyang kaba. Dito, siya ay isa lamang sa libo-libong deboto, isang mukha sa gitna ng karamihan, gaya ng nasa sulat. Isinuot niya ang pulang belo sa kanyang ulo at pumasok sa loob ng simbahan. Ang amoy ng kandila at insenso ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isa sa mga pinakalikod na upuan. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa bawat taong dumadaan. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto, kalahating oras, wala pa ring lumalapit. Nagsimula ng isipin ni Teresa na baka isa lang itong masamang biro. O baka nahuli na siya. Tumayo na siya, handa nang umalis, nang isang lalaki ang biglang umupo sa tabi niya. "Huwag kang lilingon," sabi ng lalaki sa mahinang boses. Isang pamilyar na boses, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. "Sino ka?" Nanginginig na tanong ni Teresa. "Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang sasabihin ko sa'yo," sagot ng lalaki. "Nasa panganib ang buhay mo, Ginang de la Peña. Mas malaki pa sa inaakala mo." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang asawa mo, si Ramon, may malaki siyang pagkakautang sa isang sindikato dahil sa pagsusugal. Milyon-milyon. Sila ang dahilan kung bakit siya desperado. Sila ang dahilan kung bakit niya kailangang makuha ang mana niya. Sa kahit anong paraan." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Teresa. Utang? Pagsusugal? Isa na namang lihim. Isa na namang kasinungalingan. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Matagal ko na silang sinusubaybayan. Si Ramon at si Claudine. Sa pagbanggit ng pangalan ni Claudine, naramdaman ni Teresa ang panibagong galit. Ang babaeng yon, sinisira niya ang buhay ko. Alam ko. Nakita ko siya. "Nakita ko silang nagkita ni Ramon 2 araw na ang nakalipas," sabi ng lalaki. Natigilan si Teresa. Nagkita sila. Buhay si Ramon. Buhay siya. Nagtatago. At si Claudine ang tumutulong sa kanya. Siya ang nagbibigay ng pera para makatakas si Ramon palabas ng bansa. Ngayon, lahat ay nagkaroon na ng linaw. Ang pag-iyak ni Claudine. Ang mga paratang. Lahat ay isang palabas para iligaw ang lahat habang tinutulungan niya ang tunay na kriminal na makatakas. "Kailangan mong sabihin yan sa mga pulis," giit ni Teresa. "Hindi sila maniniwala sa akin. Wala akong matibay na ebidensya. Pero ikaw, mayroon." "Ano?" "Ang cellphone mo. Ang recording. Nasaan na?" Nagulat si Teresa. Paano niya nalaman ang tungkol sa recording? "Huwag kang mag-alala. Hindi ako kalaban," sabi ng lalaki na para bang nabasa niya ang isip ni Teresa. "Nandito ako para tulungan ka." Nag-aalangan man, sinabi ni Teresa ang totoo. "Nasa bahay, nakatago sa isang music box. Kunin mo yon at magkita tayo ulit bukas. Sa parehong oras,
pero sa ibang lugar. Hintayin mo ang text ko at mag-iingat ka, Ginang de la Peña, dahil sa pag-alis mo ngayon, maaring may nakasunod na sayo. Pagkasabi noon, tumayo ang lalaki at mabilis na naglakad papalayo, na wala sa karamihan ng tao. Naiwan si Teresa na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman sa loob ng maraming araw, pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding nabahira ng panganib. Nang lumabas siya ng simbahan, naramdaman niya ito, ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Naglakad siya ng mabilis, lumiko sa isang masikip na eskinita. Lumingon siya. At doon, sa di kalayuan, nakita niya sila. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Hindi sila pamilyar, pero alam niyang hindi sila pulis. Sinusundan siya. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay bumibilis. Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Bumibilis din. Tumakbo si Teresa. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Sumiksik siya sa mga tao sa palengke. Tinatabig ang mga paninda. Hindi alintana ang mga sigaw ng mga nagtitinda. Huli ka! Isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Napapikit si Teresa, naghihintay sa pinakamasama. Pero pagdilat niya, ang humawak sa kanya ay hindi ang mga lalaking humahabol sa kanya. Ito ay ang misteryosong lalaki mula sa simbahan. Ang kanyang mukha ay natatakpan na ngayon ng sombrero at salamin. Dito, hila niya kay Teresa. Itinulak siya ng lalaki, papasok sa isang lumang pampasaherong jeepney na nakaparada sa gilid. Mabilis na pinaandar ng lalaki ang sasakyan at humarurot sila palayo. Iniwan ang dalawang humahabol sa kanila. Sino ka ba talaga? Tanong ni Teresa, habol ang kanyang hininga. Itinigil ng lalaki ang jeepney sa isang ligtas na lugar. Humarap ito sa kanya at dahan-dahang inalis ang kanyang sombrero at salamin. Siya ay isang matandang lalaki, marahil na sa edad 60 na. Ang kanyang mukha ay kulubot na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang pangalan ko ay Lito. Mang Lito, kung gusto mo, sabi nito. Ako ang dating pinuno ng seguridad ng iyong biyenan, si Don Ricardo de la Peña. Nakatayo si Claudine sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng matagumpay, sopistikada, at nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ngumiti siya. Isang ngiting kontento. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang kaawa-awang pag-arte niya sa telebisyon ay naging matagumpay. Ang buong bansa ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Si Maria Teresa, ang babaeng Santa Santita mula sa probinsya, ay isa ng kinasusuklamang kontrabida sa mata ng publiko. Habang siya ang nagdadalamhating kaibigan, ang martir. Cheers to me, bulong niya sa kanyang sarili. Itinaas ang kopita. Uminom siya mula rito, ninamnam ang lasa ng tagumpay. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Ramon sa telepono kaninang madaling araw. Nakuha mo na ba ang pera? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkainip. Oo, hawak ko na. Magkita tayo sa dating tagpuan mamayang gabi, sagot niya. Siguraduhin mong walang makakakilala sa'yo. Don't worry about me. Ang isipin mo ay kung paano mo lalong idiin si Teresa. Kailangan nating siguraduhin na sa kanya mapupunta ang lahat ng sisi. Sabi ni Ramon. Ako nang bahala doon, mahal. Malanding sagot ni Claudine. Mahal. Kay sarap pakinggan ng salitang yon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay at pagtitimpi, mapapasa kanya na si Ramon. Mapapasa kanya na ang lahat ng yaman at posisyon na dapat ay para sa kanya mula pa sa simula. Kinaiinisan niya si Teresa mula pa noong una. Ang pagiging simple nito
ang pagiging mahinhin. Lahat ng iyon ay isang insulto sa kanya. Paanong ang isang tulad ni Teresa ang napili ni Ramon? Paanong ang isang probinsyana ang naging ginang de la Peña? Dahil ako dapat yon. Ako ang nababagay sa buhay na yon. Sigaw ng kanyang isipan. Kinagabihan, nagmaneho si Claudine papunta sa isang abandonadong pier sa Navotasis. Isang lugar na madilim, amoy kalawang, at maalat na tubig dagat. Dito sila madalas magkita ni Ramon kapag may mga bagay silang kailangang pag-usapan ng palihim. Nakita niya ang anino ni Ramon na naghihintay sa dulo ng pier. Nakasuot ito ng hoodie at baseball cap. Halos hindi na makilala. Bakit ang tagal mo? Bungad nito. Relax. Tiniyak ko lang na walang nakasunod sa akin. Sagot ni Claudine, inabot ang isang malaking duffel bag na puno ng pera. Ayan na. Sapat na yan para makalabas ka ng bansa at makapagsimula. Kinuha ni Ramon ang bag at agad na binuksan para silipin ang laman. Isang sakim ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Good. Magaling ka talaga, Claudine. Siyempre, para sa'yo. Para sa atin, sabi ni Claudine. Lumapit ito at yumakap sa kanya. Mamimiss kita. Babalikan kita. Pangako yan, sabi ni Ramon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa pera. Kapag nalinis na ang pangalan ko at si Teresa na ang nasa kulungan, babalik ako para kunin ka. Hinalikan siya ni Ramon. Isang halik na mabilis at walang pag-iingat. Ngunit para kay Claudine, sapat na yon. Mag-ingat ka, sabi niya. Ikaw din. Huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. Naghiwalay sila. Habang pinapanood ni Claudine si Ramon na maglakad papalayo at mawala sa dilim, naramdaman niya ang isang kurot ng kalungkutan, ngunit agad itong natabunan ng pananabik para sa hinaharap. Pabalik sa kanyang sasakyan, habang pinaaandar niya ang makina, napasulyap siya sa kanyang rearview mirror. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw na aandap-andap, may nakita siyang isang lumang pampasaherong jeepney na nakaparada. Kumunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ng isang jeepney sa lugar na ito sa ganitong oras ng gabi? May isang matandang lalaki sa driver's seat. Nakatingin ba ito sa kanya? Hindi niya masiguro. Naramdaman niya ang isang bahagyang kaba. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Guni-guni mo lang yan, Claudine. Masyado ka lang nag-iisip. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan. Nilisan ang madilim na pier. Pagdating niya sa kanyang penthouse unit, agad siyang naligo para alisin ang amoy ng dagat. Habang nagpapatuyo ng buhok, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Ngunit alam niya kung kanino ito galing. Don Ricardo? Bati niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Claudine, kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses nito ay malamig at may awtoridad. Tungkol po saan, Tito? Paglalambing niya. Tungkol sa anak ko at tungkol sa kaibigan mo. Pumunta ka dito sa mansyon. Ngayon din. Click. Ibinabana nito ang telepono. Napalunok si Claudine. Ang biglaang pagtawag at ang tono ni Don Ricardo ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Ang kaba na naramdaman niya kanina sa pier ay bumalik. Mas malakas ngayon. Ano ang gusto nitong pag-usapan? May nalaman na ba siya? Imposible. Naging maingat siya. Inayos ni Claudine ang kanyang sarili. Kailangan niyang magmukhang kalmado at inosente. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-arte. Huwag kang mag-alala, Claudine. Sabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Kaya mo to. Ikaw ang bida dito. Ngunit habang nagmamaneho siya papunta sa mansyon ng mga De La Peña, hindi niya maiwasang isipin ang lumang jeepney sa pier at ang mga mata ng matandang driver na nakamasid sa dilim. Nakatitig si Teresa sa matandang lalaki sa harap niya. Ang hangin sa loob ng lumang jeepney ay tila biglang bumigat. Dating security ni Don Ricardo? Naguguluhang ulit ni Teresa. Bakit niyo ako tinutulungan?
Huminga ng malalim si Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bigat ng mga taon at ng mga lihim na kanyang tinatago. Dahil may utang na loob ako sa pamilya De La Peña. Simula niya. Pero higit sa lahat, dahil nakikita ko ang kabutihan sa iyo, Hija, at nakikita ko ang kasamaan sa mga taong gustong manakit sa iyo. Ikinuwento ni Mang Lito ang lahat. Pagkatapos niyang magretiro bilang pinuno ng seguridad ng De La Peña Corporation, nanatili pa rin ang kanyang katapatan kay Don Ricardo at ang matandang De La Peña sa kabila ng kanyang pagiging strikto ay may matalas na pakiramdam. Hindi kailanman naging kampante si Don Ricardo kay Claudine, sabi ni Mang Lito, at lalo na sa sarili niyang anak. Alam niyang may ibang hangarin si Ramon sa pagpapakasal sa'yo. Akala ng Don, para lang sa mana. Hindi niya inakala na aabot sa ganito. Kaya inutusan niya kayong bantayan ako? Tanong ni Teresa, hindi makapaniwala. Tumango si Mang Lito. Ang utos niya sa akin, siguraduhin lang na ligtas ka. Walang nakakaalam nito kahit ang ibang mga gwardiya sa mansyon. Kaya ginamit ko itong lumakong jeepney. Sino ba naman ang maghihinala sa isang matandang trooper, hindi ba? Siya pala ang nagpadala ng text na mag-ingat ka sa biyahe niyo. Siya pala ang misteryosong anino na nagbabantay mula sa malayo. Ilang buwan na kitang binabantayan, Hija. Nakita ko ang lahat. Ang palihim na pagkikita ni Ramon at Claudine. Ang mga mararangyang regalo na binibili ni Ramon para sa kanya, gamit ang perang dapat ay para sa inyo. At kagabi, dumukot si Mang Lito sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na digital camera. Ipinakita niya kay Teresa ang mga litratong kuha nito. Malinaw sa litrato si Claudine, iniaabot ang isang itim na duffel bag kay Ramon na nakadisguise. Ang lokasyon, ang madilim na pier. Kuha ko yan kagabi, sabi ni Mang Lito. Ito ang patunay na nagsisinungaling si Claudine at nabuhay ang asawa mo. Napatitig si Teresa sa mga litrato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Pero bakit hindi niyo ito ibinigay agad kay Don Ricardo? Dahil kailangan ko muna ng pinakamatibay na ebidensya, ang salita laban sa salita. Si Claudine ay magaling magpaikot ng kwento. At si Ramon, anak pa rin siya. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila matatanggi. Paliwanag ni Mang Lito. Ang recording mo, iyon ang babasag sa kanilang dalawa. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Mang Lito. Naging mas seryoso ito. Pero may mas malaki pa tayong problema, Ma'am Teresa. Ano po iyon? Nalaman ng mga pinagkakautangan ni Ramon na buhay siya. Ang akala nila, patay na ito at makukuha na nila ang insurance money mula sa pamilya. Pero nang lumabas ang balitang buhay siya at nagtatago, nagalit sila. Ngayon, hinahanap na nila si Ramon at dahil ikaw ang asawa, pati ikaw ay hinahanap na nila. Ang dalawang lalaking humabol sa kanya kanina. Hindi sila tauhan ni Claudine. Sila ang mga tauhan ng sindikato. Naramdaman ni Teresa na parang bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang panganib ay hindi na lang nagmumula sa dalawang taong kilala niya, kundi pati na rin sa mga taong hindi niya kilala na handang pumatay para sa pera. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Mang Lito sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay matatag. Lalaban tayo. Pero kailangan nating gawin ito sa matalinong paraan. Kailangan nating makuha ang recording at kailangan nating makausap si Don Ricardo. Siya lang ang may kapangyarihan para protektahan ka at para tapusin ang lahat ng ito. Pero galit siya sa akin. Ang tingin niya sa akin, ako ang may kasalanan. Magbabago ang isip niya kapag nakita niya ang mga ito. Sabi ni Mang Lito, itinuro ang kamera at pagkatapos ay tumingin sa kanya. At kapag narinig niya ang katotohanan mula mismo sa iyo, ibinigay ni Mang Lito ang kanyang lumang cellphone kay Teresa. Gamitin mo yan. Mas ligtas yan kaysa sa telepono mo. Ite-text kita mamaya para sa mga susunod na hakbang.
Sa ngayon, ihahatid kita sa isang lugar na malapit sa inyo. Kailangan mong makabalik sa mansyon nang hindi ka napapansin. Habang nasa biyahe, ang isip ni Teresa ay puno ng mga plano. Ang takot na dati nagpaparalisado sa kanya ay napalitan na ng determinasyon. Hindi na siya ang kawawang biktima. Ngayon, may kakampi na siya. Ibinaba siya ni Mang Lito sa isang kanto, ilang blok mula sa mansyon. Naglakad si Teresa pauwi. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Nag-iingat na walang makakilala sa kanya. Pagdating niya sa gate, naririnig niya ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking poste. Ang sasakyan ni Claudine. Pumasok ito sa gate ng mansyon. Papunta ito kay Don Ricardo. Kinabahan si Teresa. Naunahan na siya. Ano kaya ang mga kasinungalingang sasabihin na naman ni Claudine sa matanda? Dali-dali siyang pumasok sa pamamagitan ng maliit na pinto sa gilid para sa mga hardinero. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bahay, umaasang walang makakapansin sa kanya. Pagdating niya sa may sala, narinig niya ang kanilang mga boses mula sa library. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Naroon si Don Ricardo. Nakaupo sa kanyang silyang balat, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. At sa harap nito ay si Claudine, umiiyak na naman. Tito, hindi ko po alam kung bakit niya nagawa yon. Mahal na mahal ni Ramon si Teresa. Baka nasilaw lang po talaga siya sa pera. Sabi ni Claudine sa pagitan ng mga hagulgol. Nap-clenched ang mga kamao ni Teresa. Ang kapal ng mukha. Pero ang sumunod na sinabi ni Don Ricardo ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Saan mo dinala ang pera, Claudine? Tanong ng matanda sa isang boses na malamig at mapanuri. Natigilan sa pag-iyak si Claudine. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Pera po. Anong pera po ang sinasabi niyo, Tito? Ang 10 milyong piso na winidraw mo mula sa account mo kahapon. Huwag mo akong gawing tanga, bata. Alam ko ang bawat galaw ng pera sa pamilyang ito. Napatayo si Don Ricardo at ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng silid. Tatanungin kita ulit, saan mo dinala ang pera at nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Don Ricardo ay parang bombang sumabog sa loob ng library. Natulala si Claudine. Ang maskara ng pagiging kaawa-awa ay biglang gumuho. Inilalantad ang tunay niyang kulay, gulat at takot. Hindi niya inasahan ito. Minaliit niya ang matandang De La Peña. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Tito. Nauutal niyang sagot. Pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Nag-withdraw po ako ng pera para sa isang investment. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Isang tawa na walang bahid ng saya. Investment? Sa isang abandonadong pier sa Navotas? Tuluyan nang nawala ang kulay sa mukha ni Claudine. Para siyang nahuling magnanakaw. Sa labas ng pinto, hindi makapaniwala si Teresa sa kanyang naririnig. Alam na pala ni Don Ricardo. Paano? Nang mga sandaling iyon, nag-vibrate ang lumang cellphone na bigay ni Mang Lito sa bulsa ni Teresa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang text message mula kay Mang Lito. Ako ang nagsabi sa kanya. Bago pa dumating si Claudine, kailangan niya ng konting tulak para maniwala. Ngayon na, ang oras mo. Pumasok ka. Huminga ng malalim si Teresa. Ito na. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng library. Ang pagbukas nito ay gumawa ng isang maliit na tunog. Ngunit sa tensyonadong katahimikan ng silid, ito'y parang isang malakas na dagundong. Napalingon sina Don Ricardo at Claudine sa kanya. Ang gulat sa mukha ni Claudine ay napalitan ng purong galit. Teresa, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Ngunit si Don Ricardo ay nakatingin lamang kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay matalim. Naghihintay. Naglakad si Teresa papasok. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Wala na ang takot. Ang naroon na lang ay ang tapang na isinilang mula sa sakit at kataksilan. Hindi ko na kailangang sundan ang isang ahas, Claudine.
Malamig na sabi ni Teresa, dahil kusa itong nagpapakita kapag naaamoy na nito ang sarili niyang kamandag. "How dare you?" sigaw ni Claudine. "Tito, tingnan niyo, siya pa ang matapang." Hindi pinansin ni Don Ricardo si Claudine. Ang kanyang atensyon ay na kay Teresa lamang. "May kailangan ka bang sabihin, Maria Teresa?" Tumango si Teresa. "Opo, pero hindi lang po sa inyo. Gusto kong marinig niya ang lahat." Tumingin siya nang diretso kay Claudine. Naglakad si Teresa papunta sa mesa ni Don Ricardo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at ikinonekta ito sa isang maliit na Bluetooth speaker sa ibabaw ng mesa. "Ano yan?" Kinakabahang tanong ni Claudine. Hindi sumagot si Teresa. Pindot lang niya ang play. Ang unang maririnig ay ang boses ni Claudine, malinaw at malutong. "Isang malinis na accident lang, Ramon, at lahat ng yaman ay mapupunta sa'yo." Kasunod nito, ang boses ni Ramon. "Sigurado ka ba rito, Claudine? Walang magiging problema?" Napatayo si Claudine. "Saan mo nakuha yan? Nakuha yan. Illegal yan. Patayin mo yan." Pero walang kumilos. Si Don Ricardo ay nakaupo lang nakikinig. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging bato sa galit. Si Teresa naman ay nakatayo lang. Pinapanood ang pagkasira ng mundo ni Claudine. Ang buong recording ay tumugtog. Ang bawat detalye ng kanilang masamang plano, ang pagbanggit sa Cannon Road, ang plano na palabasin si Teresa na kontrabida. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaling ni Don Ricardo ang kanyang tingin kay Claudine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sinubukan mong patayin ang asawa ng anak ko sa loob ng sarili kong pamamahay," sabi niya sa isang boses na mababa at nakakatakot. "Tito, hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang niya yan. Edited yan." Desperadong pagdadahilan ni Claudine, ang luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, walang sino man ang naniniwala pa. "Sapat na," sabi ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Teresa. "Nasaan ang orihinal na file?" "Nakatago po." "Nasa isang USB, sagot ni Teresa. "Good." Muling hinarap ni Don Ricardo si Claudine. "Alam mo, Claudine, itinuring kitang parang anak. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kaibigan mo. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kapakanan ng pamilyang ito. At ganito ang isusukli mo? Tito, please, maniwala po kayo sa akin." Biglang tumawa si Teresa. Isang tawa na puno ng sakit at pait. "Maniwala? Paano kami maniniwala, Claudine? Pagkatapos mong sirain ang pangalan ko, pagkatapos mong magsinungaling sa buong mundo, pagkatapos mong tulungan ang lalaking pumatay o sumubok pumatay sa akin, na makatakas? Wala kang pruweba." Mayroon, sabat ni Mang Lito, na biglang pumasok mula sa likurang pinto ng library. Hawak niya ang kanyang kamera. "Mayroon akong litrato ninyo ni Ramon sa Pierre. Mayroon din akong video ng pag-aabot mo ng pera." Doon, tuluyan ng gumuho si Claudine. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang kawala. "Tapos ka na," sabi ni Don Ricardo. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Tatawag na ako ng pulis." "Huwag!" Biglang sigaw ni Claudine, at sa kanyang mga mata ay may biglang lumitaw na kislap ng kabaliwan. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat." Mabilis siyang tumayo at kinuha ang isang mabigat na paperweight na gawa sa kristal mula sa mesa. Itinutok niya ito kay Teresa. "Kasalanan mo to. Lahat ng to, kasalanan mo." "Claudine, ibaba mo yan," sigaw ni Mang Lito, handang kumilos. Pero bago pa man may makalapit, tumakbo si Claudine papunta kay Don Ricardo. "Kung tatawag ka ng pulis, sisiguraduhin kong magkakaroon sila ng isa pang bangkay na iimbestigahan." Itinutok niya ang paperweight sa natutuliro pa ring si Don Ricardo. Ngunit si Teresa, sa isang iglap, ay hindi na nag-isip.
Tumakbo siya at itinulak si Don Ricardo palayo sa panganib. Ang paperweight ay hindi tumama sa matanda. Sa halip, dumaplis ito ng malakas sa braso ni Teresa. Aray! Napasigaw siya sa sakit. Napahawak sa kanyang braso na agad naramdaman ang matinding kirot. Ang kaguluhan na yon ay ang pagkakataong hinintay ni Mang Lito. Mabilis niyang sinunggaban si Claudine mula sa likod. Pinilipit ang mga braso nito hanggang sa nabitawan nito ang sandata. Hawak na si Claudine. Tapos na ang laban. Humahagulgol si Claudine habang hawak ni Mang Lito. Si Don Ricardo ay tulala pa rin sa nangyari. Nakatingin kay Teresa na namimilipit sa sakit. Maria Teresa, dinuguan ka niya, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Tumingin si Teresa sa kanyang biyenan. At sa gitna ng sakit, ngumiti siya. Okay lang po ako. Ang mahalaga, ligtas po kayo. Sa sandaling iyon, nakita ni Don Ricardo ang tunay na Maria Teresa. Hindi lang ang mabait na asawa ng kanyang anak, kundi isang babaeng matapang na handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang telepono. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Hello, Detective Reyes? Si Ricardo de la Peña ito. Hawak na namin ang taong hinahanap nyo at mayroon na kaming sapat na ebidensya para ikulong siya at ang anak kong si Ramon. Ang pakiramdam ng malamig na posas sa kanyang mga pulso ay isang sampal ng katotohanan. Tapos na. Habang iginagapos ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likuran, ang tanging naglalaro sa isip ni Claudine ay ang mukha ni Maria Teresa. Ang mukha ng babaeng iyon, puno ng sakit mula sa sugat, ngunit may bakas ng tagumpay sa mga mata. Kinainisan niya ito. Mas kinainisan pa niya ito ngayon kaysa dati. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. Ang mga salita ng pulis ay parang isang malayong ugong. Ang kanyang atensyon ay nasa paligid. Si Don Ricardo, nakatayo ng matigas. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay puno ng pagkasuklam na nakatuon sa kanya. Si Mang Lito, ang matandang trooper na minaliit niya, nakatayo sa gilid na parang isang tapat na aso, bantay sa kanyang amo. At si Teresa, inaasikaso ng isang katulong ang sugat sa braso nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi humihiwalay sa kanya. Walang galit sa mga matang yon. Ang nakita ni Claudine ay isang bagay na mas masakit pa. Awa. Huwag mo akong kaawaan. Gustong isigaw ni Claudine. Dinala siya sa presinto. Ang amoy ng luma at pawis ay sumalubong sa kanya. Ang magara niyang damit ay tila isang katatawanan sa lugar na yon. Ikinulong siya sa isang interrogation room na maliit at malamig. Dumating si Detective Reyes. Umupo ito sa tapat niya. Ipinatong ang audio recorder sa mesa. Claudine Sandoval, sabi nito, binabasa ang kanyang file. Businesswoman, socialite, at matalik na kaibigan ng biktima. Mahirap paniwalaan. Hindi umimik si Claudine. Tumingin lang siya sa kawalan. Anong sasabihin pa niya? Hawak na namin ang recording. Hawak na namin ang testimonya ni Mr. Lito. Hawak na rin namin ang mga litrato. At higit sa lahat, ang buong pag-amin mo ay narinig mismo ni Don Ricardo de la Peña. Sabi ng detective. Wala ka ng lusot, Miss Sandoval. Pero maaari mong tulungan ang sarili mo. Paano? Malamig niyang tanong. Ituro mo sa amin kung nasaan si Ramon de la Peña. Napangisi si Claudine. Si Ramon, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ang lalaking ipinagkanulo siya. Dahil kung hindi dahil sa pagiging duwag nito, kung hindi dahil sa mga utang nito, hindi sila aabot sa ganitang sitwasyon. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Ramon ay dahan-dahang kinakain ng galit. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang gumawa ng paraan. At ngayon, siya ang mag-isang nahuhuli habang si Ramon ay marahil papunta na sa isang paraiso. Bakit ko siya ituturo? Mapait na tanong ni Claudine. Para ano?
para maging mas magaan ang sentensya ko habang siya ay nagpapakasaya? Para sa hustisya. Simpleng sagot ng detective. Hustisya, isang salitang walang kahulugan sa kanya. Ang hustisya ay para sa mga mayayaman, detective. Para sa mga De La Peña, hindi para sa mga tulad ko na ginamit lang. Sabi niya, ginamit ka lang ba talaga? O kasabwat ka dahil sa sarili mong kasakiman? Matalas na tanong ni Detective Reyes. Natigilan si Claudine. Ang mga salita ng detective ay tumama. Oo, mahal niya si Ramon. Pero higit pa roon, gusto niya ang buhay na ibinibigay ni Ramon. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan, inggit. Iyon ang tunay na ugat ng lahat. Inggit kay Maria Teresa. Sabihin mo na sa amin, Claudine, huwag mo nang hintayin si Don Ricardo paang kumilos para mahanap ang sarili niyang anak. Dahil kapag nangyari iyon, sisiguraduhin niyang mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Ang banta ay malinaw. At totoo, alam ni Claudine ang kayang gawin ng pera at kapangyarihan ng mga De La Peña. Kaya nilang gawing impyerno ang buhay niya. Napapikit siya. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang maging ginang De La Peña, ang maging may-ari ng lahat ng iyon, ay naglaho na parang bula. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng pagkatalo. May flight siya mamayang gabi. Mahinang sabi niya, papuntang Brazil. Walang extradition treaty doon. Anong pangalan ang gamit niya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, aalis siya mula sa Naiaya Terminal 1 bago maghating gabi. Anong airline? Umiling si Claudine. Hindi niya sinabi. Para daw sa seguridad. Tumayo si Detective Reyes. Salamat sa kooperasyon mo, Miss Sandoval. Detective, tawag ni Claudine bago ito makalabas. Lumingon ang detective. Si Teresa. Kumusta ang braso niya? Nagulat ang detective sa tanong. Pero sumagot din ito. Okay lang siya. Isang malalim na gasgas lang, dinala na siya sa ospital para malinis at matahi. Tumango si Claudine at muling tumingin sa kawalan. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na silid. Walang kamera, walang audience, tanging siya at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Oo, sinubukan niyang ipapatay si Teresa. At oo, pinagtakpan niya si Ramon. Ngunit sa huling tanong na yon, sa isang maliit at hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na naramdaman niya noong sila ni Teresa ay tunay pang magkaibigan, pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bitag na inilatag niya para kay Teresa. Siya mismo ang nahulog dito. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng business class lounge ay nagdulot ng ginhawa kay Ramon de la Peña. Sumimsim siya mula sa kanyang baso ng champagne. Ang mga maliliit na bula nito ay tila sumasayaw bilang pagdiriwang sa kanyang nalalapit na kalayaan. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang mga eroplano sa tarmac. Ilang oras na lang, isa na siya sa mga eroplanong iyon. Lilipad palayo sa lahat ng problemang iniwan niya. Palayo kay Teresa, palayo kay Claudine, palayo sa kanyang ama, at palayo sa mga buwitreng naghahabol sa kanyang mga utang. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Ngumisi siya. Naging magulo ang lahat, hindi ayon sa orihinal na plano. Pero sa huli, nakuha pa rin niya ang gusto niya. Ang pera, isang bahagi ng perang magpapalaya sa kanya. Salamat sa katangahan ni Claudine, kay daling paikutin. Isang salita lang ng pagmamahal, isang pangako ng kinabukasan. At heto, ibinigay nito ang lahat. Kawawang Claudine. Marahil ay kasalukuyan na itong nag-aalala, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi na mangyayari. Hindi niya kailangan ng sabit. Sa Brazil, makakahanap siya ng mga bago at mas magagandang babae. Mas mayayaman, mas kapaki-pakinabang. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo. Malapit na ang oras ng boarding, inubos niya ang kanyang champagne at tumayo.
Kinuha ang kanyang hand-carry na bag. Habang naglalakad siya papunta sa departure gate, naramdaman niya ang tingin ng mga tao. Ang ilan ay tila humahanga sa kanyang postura at mamahaling damit. Ang iba ay nagbubulungan. Marahil ay nakikilala siya mula sa balita. Hindi na magtatagal, isip niya. Sa ilalim ng pangalang Miguel Cruz, siya ay magiging isang bagong tao. Flight PR-104 now boarding. Narinig niya ang tawag mula sa intercom. Iyon ang flight niya. Pumila siya kasama ang ibang mga pasahero. Ang kanyang peking passport at boarding pass ay nasa kamay na. Kalmado siya. Kumpiyansa. "Good evening, sir." Bati ng airline staff. "Good evening." Sagot niya. Inaabot ang kanyang mga dokumento. Pero bago pa man makuha ng babae ang mga ito, dalawang lalaking nakauniforme ng airport police ang biglang tumayo sa magkabilang gilid niya. "Mr. Miguel Cruz?" Tanong ng isa. "Ako nga." Sagot niya. Bahagyang kumunot ang noo. "Maaari po ba namin kayong makasama sandali? May ilang katanungan lang po kami." Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Ramon. "Tungkol saan? Mahuhuli na ako sa flight ko." "Saglit lang po ito, sir. Sa opisina lang po tayo." Ang mga tao sa paligid ay nagsimula nang magtinginan. Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mukha. "Wala akong ginagawang masama. Hindi ako sasama sa inyo," matigas niyang sabi. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang pamilyar na tao, si Detective Reyes. "Ramon de la Peña," sabi ng detective. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng lahat. "Tapos na ang pagtatago mo. Sumama ka na sa amin ng maayos." Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Paano siya nahanap? "Nagkakamali kayo. Hindi ako si Ramon de la Peña." Sigaw niya, nagsisimula ng magpanik. "Talaga ba?" sabi ng detective, at may isinenyas ito. Mula sa likuran ng mga pulis, lumitaw ang isang figura. Ang kanyang ama, si Don Ricardo de la Peña. Sa tabi nito ay si Mang Lito, at sa likuran nila, nakaupo sa isang wheelchair dahil sa kanyang sugat, ay si Maria Teresa. Shift to Teresa's POV. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Teresa ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Mula sa pagiging kumpiyansa, naging gulat, at ngayon, purong takot. Ang lalaking minsan niyang minahal at kinatakutan ay para na lamang isang daga na na-corner. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Teresa ang lahat sa mga mata nito. Ang galit, ang pagtataka, ang pag-amin ng pagkatalo. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring takot. Tanging isang malalim na lungkot at awa. Awa para sa isang taong sinayang ang lahat dahil sa kasakiman. Habang kinakapkapan at pinupusasan ng mga pulis si Ramon, nagwala ito. "Kasalanan mo to, Teresa. Sinira mo ang buhay ko." Sigaw nito, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong terminal. Hindi kumibo si Teresa. Hinayaan lang niya itong magsalita. Inilagay ni Don Ricardo ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kilos ng suporta, isang pag-amin na nasa tama siyang panig. Habang dinadala si Ramon palayo, muli itong lumingon sa kanila, ang mukha ay puno ng puot. "Hindi pa tayo tapos." Ngunit tapos na. Alam ni Teresa na tapos na ang lahat. Nang mawala na si Ramon sa paningin, naramdaman ni Teresa ang isang bigat na tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakahinga na siya ng maluwag. Natapos na ang bangungot. Nakuha na niya ang hustisya. Habang tinutulak ni Mang Lito ang kanyang wheelchair palabas ng airport, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Isang matinding pagkahilo na sinundan ng pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Mang Lito. Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan. Ang pagduduwal na ito, hindi ito dahil sa stress o takot. Iba ito. Ang huling beses na naramdaman niya ito ay biglang may pumasok na realisasyon sa kanyang isip. Isang realisasyon na parehong nakakatakot at kamangha-mangha.
Ilang linggo na siyang delayed. Pero dahil sa lahat ng gulo, hindi niya ito napansin. Tumingin siya kay Don Ricardo. Pagkatapos ay kay Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pag-asa. Kailangan ko. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ng mga De La Peña ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga balita. Ngunit para kay Teresa, ang mga buwang iyon ang naging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kaso ay mabilis na umusad dahil sa bigat ng ebidensya, ang recording, ang mga litrato, ang testimonya ni Mang Lito at ang pag-amin mismo ni Claudine. Napatunayang nagkasala sina Ramon at Claudine. Hinatulan si Ramon ng habambuhay na pagkabilanggo para sa attempted murder at iba pang mga kaso. Si Claudine naman, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya para sa pagiging kasabwat at pagtatago sa isang kriminal. Sa korte, sa huling pagkakataon, muling nagtama ang mga mata nila ni Ramon. Wala na ang galit dito, tanging isang malamig na kawalan. Para kay Teresa, ang lalaking iyon ay isa na lamang alaala ng isang masakit na kabanata na kailangan niyang isara. Isinampa niya ang annulment sa tulong ni Don Ricardo na naging kanyang pinakamalaking kakampi. Mabilis itong naaprubahan. Opisyal na siyang malaya. Hindi na siya si Ginang de la Peña. Siya na muli si Maria Teresa, isang pangalang buo at hindi nakakabit sa sinuman. At ang hinala niya noong gabi sa airport ay nagkatotoo. Hawak niya ngayon ang resulta mula sa ospital. Positibo, magiging ina na siya. Sa una, takot ang nanaig. Paanong bubuhayin ni Inya ang isang anak na bunga ng isang kasinungalingan? Paano niya mamahalin ang isang batang magiging paalala ng isang taong nanakit sa kanya? Umiyak siya nang umiyak ng gabing iyon sa kanyang silid sa mansyon. Ngunit habang hinahaplos niya ang kanyang patag panatian, isang kakaibang damdamin ang unti-unting pumalit sa takot. Isang damdamin ng pagmamahal, isang pagmamahal na dalisay at walang kondisyon para sa isang nilalang na hindi pa niya nakikita. Ang batang ito ay hindi kasalanan. Ang batang ito ay hindi isang paalala ng sakit. Ang batang ito ay isang biyaya, isang bagong simula. Nagdesisyon siyang umalis sa mansyon kahit gaano kabuti ang pakikitungo sa kanya ni Don Ricardo. Ang lugar na yon ay puno pa rin ng masasamang alaala. Kailangan niya ng bagong simula sa isang lugar na pamilyar at payapa. Umuwi siya sa Laguna, sa maliit ngunit masayang bahay kung saan siya lumaki. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang mga magulang at kapatid. Mga taong hindi siya iniwan kahit kailan. Lagi kang may uuwian dito, anak, sabi ng kanyang ina habang umiiyak sa tuwa. Ang buhay sa probinsya ay simple, malayo sa gulo at karangyaan ng Maynila. Dito, sinimulan ni Teresa ang proseso ng paghilom. Tuwing umaga, naglalakad siya sa kanilang hardin. Dinidiligan ang mga halaman, inaamoy ang mga bulaklak. Dito niya naramdaman muli ang tunay na kapayapaan. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa hardin, tumawag si Don Ricardo. "Kumusta ka na, Hija?" "At ang apo ko?" tanong nito. Ang dating malamig na boses ay puno na ngayon ng init at pagmamahal. "Okay lang po kami, Lo," sagot ni Teresa gamit ang tawag na gusto ng matanda. Malikot na po siya sa tiyan ko. "Mabuti yan. Huwag mong kalimutan, Teresa, na nandito lang ako palagi para sa inyo. Ano mang kailanganin nyo, sabihin mo lang." "Salamat po. Malaking tulong na po ang pagmamahal ninyo." Pagkatapos ng tawag, napangiti si Teresa. Natagpuan niya ang isang tunay na ama sa taong hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga buwan at isinilang niya ang isang malusog at gwapong sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Mateo na ang ibig sabihin ay regalo ng Diyos. At totoo nga, si Mateo ang naging kanyang mundo.
Ang bawat ngiti nito ay nagpapawi sa anumang natitirang sakit sa kanyang puso. Ang bawat pag-iyak nito ay isang paalala na kailangan niyang maging matatag. Isang hapon, habang karga-karga niya si Mateo sa hardin at pinapanood ang paglubog ng araw, na-realize niya ang lahat. Ang pag-ibig na akala niya ay nawala, ay hindi naman talaga nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Mula sa isang pag-ibig na mapanlinlang, ito'y naging isang pag-ibig na dalisay, pag-ibig ng isang ina. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, kundi pag-aalaga at pagsasakripisyo. Napatingin siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Hinagkan niya ito ng marahan sa noo. Ang kanyang puso ay minsan nang nawasak, dinurog, at ipinagkanulo. Ngunit ngayon, sa piling ng kanyang anak, sa gitna ng katahimikan ng kanilang hardin sa Laguna, ito'y muling nabuo, mas matibay, mas buo, at puno ng isang bagong pag-asa. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit isa lang ang sigurado niya. Kasama si Mateo, handa na siyang harapin ang bawat bagong umaga. 5 taon ang lumipas. Ang dating mansyon ng mga De La Peña sa Maynila ay isa na lamang malayong alaala. Ang tahanan ni Maria Teresa ngayon ay isang maliit at kaakit-akit na bahay sa Laguna na napapalibutan ng isang hardin na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Sa tabi ng kanyang bahay ay nakatayo ang isang maliit na gusali na may karatulang kahoy. Hardin ni Mateo, mga bulaklak at kape. Ang kanyang munting flower shop at coffee shop, ang kanyang pangarap na kanyang itinayo mula sa lupa. Mama, Mama, tingnan mo. Isang masiglang sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng shop. Isang 5 taong gulang na batang lalaki na may bilugang mga mata at ngiting kasing liwanag ng araw ang tumatakbo palapit sa kanya. Hawak ang isang malaking tutubi na dumapo sa kamay nito. Wow, ang galing naman ng baby ko, sabi ni Teresa. Binuhat ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Huwag mo siyang masyadong higpitan, baka masaktan, okay? Opo, Mama, sagot ni Mateo at maingat na pinakawala ng tutubi. Pinanood nila itong lumipad palayo. Ang buhay ni Teresa ay simple, ngunit puno. Ang kanyang bawat araw ay umiikot sa kanyang anak at sa kanyang maliit na negosyo. Siya ang nag-iisang may-ari, ang florist, at minsan, pati ang barista. At masaya siya. Tunay na masaya. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng shop. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki na may ngiti sa mga labi, nakasuot ng simpleng polo shirt, malayo sa dating itsura nitong istrikto at laging naka-Amerikana. Lolo Ricardo, sigaw ni Mateo, at mabilis na tumakbo para salubungin ang kanyang lolo. Apo! Masayang sabi ni Don Ricardo. Binuhat si Mateo at niyakap ng mahigpit. May pasalubong ako sa'yo, isang bagong robot. Wow, thank you po, Lolo. Pumasok sila sa loob. Si Don Ricardo ay naging regular na bisita tuwing linggo. Ang dating makapangyarihang patriarch ay isa na ngayong mapagmahal na lolo, na ang tanging layunin sa buhay ay paligayahin ang kanyang nag-iisang apo. Kumusta ang linggong ito, Hija? Tanong ni Don Ricardo kay Teresa habang nagtitimpla siya ng kape. Maayos naman po, Olo. Medyo maraming order para sa isang kasal sa Sabado. Nakangiting sagot ni Teresa. Gusto niyo po ng paborito ninyong ensaymada? Siyempre. Habang nagkakape sila, isang lalaki ang pumasok sa shop. Si Architect Marco ang tumulong sa kanya sa pagdisenyo ng lugar. Isang mabait at binatang lalaki na naging kaibigan na rin niya. Teresa, magandang hapon, bati nito. Napadaan lang ako para i-check yung mga bagong ilaw na kinabit natin at para na rin dalhin ito. Inabot nito ang isang maliit na paso ng isang batang sunflower. Para daw sa paborito kong boss.
Biro nito. Naku Marco, nag-abala ka pa. Sabi ni Teresa, hindi maitago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Salamat. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Don Ricardo habang pinapanood ang dalawa. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pag-apruba. Nang makaalis na si Marco, tinanong ni Don Ricardo, "Mabait na bata yan." "Opo, Lo, mabait po." Simpleng sagot ni Teresa, inilalagay ang sunflower sa may bintana. Bago umuwi, sinabi ni Don Ricardo, "Nabalitaan ko, si Claudine ay nakalaya na pala noong nakaraang buwan. Tahimik lang siyang umalis ng bansa." Natigilan si Teresa sandali. Ngunit walang kirot, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Sana ay natuto na siya, mahinang sabi ni Teresa. Sana mahanap din niya ang kapayapaan niya. Kinagabihan, pagkatapos isara ang shop at patulugin si Mateo, naupo si Teresa sa kanyang hardin. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay puno ng mga bituin. Naalala niya ang dati niyang pangarap, isang buhay prinsesa sa isang mansyon, kasama ang isang prinsipeng asawa. Isang pangarap na naging isang bangungot. Ngayon, ang kanyang happily ever after ay iba. Ito ay ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ito ay ang halakhak ng kanyang anak. Ito ay ang pagod sa pagtatapos ng araw dahil sa marangal na trabaho. Ito ay ang katahimikang yakap-yakap niya bawat gabi. Ang pag-ibig na minsang sumira sa kanya ay ang siya ring nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa matatamis na salita. Ito ay matatagpuan sa pag-aalaga, sa pagpapatawad sa sarili, at sa pagbuo ng isang buhay na para sa'yo at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Tumingin siya sa kanyang munting bahay at sa kanyang munting hardin. Hindi ito isang palasyo, ngunit ito ang kanyang kaharian. At dito, siya ang reyna.